A friend to all, an enemy to none. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng independent foreign policy ng bansa. Dito ngayon nakaangkla ang mas matibay pang pagprotekta ng Armed Forces of the Philippines sa soberanya ng bansa. Si Patrick De Jesus sa detalye. Sa sonap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi niya na patuloy na poprotektahan ng bansa sa paraang hindi patataasin ang tensyon. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Hindi rin anya magbabago ang kanyang pulisiya pagdating sa pag-iit sa karapatan at soberanya ng bansa. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. Nakaangkla rito ang Armed Forces of the Philippines para patuloy na gampanan ang kanilang mandato. The independent foreign policy has not changed, so it will still be business as usual for us in the Armed Forces of the Philippines in terms of how we will be safeguarding our mandate of guarding our sovereignty. We will be resistant and unwavering against the aggressive actions of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the Armed Forces is prepared to sacrifice limb and life. We do not count the cost when we conduct air surveillance flights, maritime patrols, and even foot patrols in our hinterlands. Para naman sa isang eksperto, walang dapat ikabahala kahit hindi naging highlight sa sona ng Pangulo ang West Philippine Sea kumpara sa kanyang mga nakaraang ulat sa bayan. Posible raw na bahagi ito ng mga kinokonsidera sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN 2026 kung saan isusulong ang pagsasapinal sa South China Sea Code of Conduct kasama ang China. Maganda rin na siguro tignan natin ito sa mas magbalanseng pamamaraan dahil nga ayaw din natin i-antagonize yung relationship natin with China right now. Ang gusto lang puntuhin siguro dito ay balanse pa rin ng Pilipinas at handang tanggapin kung sino man. Pero kung papakinggan din natin yung SONA, sinasabi niya na papalakasin pa rin niya yung Philippine Coast Guard at Philippine Navy. So I think yun yung mas malalim na gusto niyang gawin, yung modernisasyon ng ating Armed Forces at Philippine Coast Guard. Dahil dito rin patungo yung direksyon ng kanyang foreign policy. Samantala, 23 barko ng China ang namonitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo sa gitna ng masamang panahon. 7 China Coast Guard at 7 warship ng PLA Navy ang nasa Baho de Masinloc, 4 na China Coast Guard at 2 PLA Navy naman sa Ayungin Shoal, 1 warship sa Sabina Shoal, habang 1 China Coast Guard at 1 PLA Navy sa Pag-asa Island. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.